Update kay Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig ICC. Pakinggan po natin ang pahayag ni VP Sara Duterte sa pagdalaw niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kamusta po si Tatay Digong na namimiss na talaga ng mga Pilipino? Okay siya, kasi na good mood today. Ang isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun, so ang discussion namin, pinalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paolo Tantoco, and then pinalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. That is preposterous. Tapos, napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit, no, na huwag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. Then I told him na okay lang, wala naman problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. Ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate Nag-apply ko. kasi ako din. Ako din, di ba? Oo. Donate first time. Doon sa driver's license ko, nag-organ donation ko, nag-donate. Ay, wow. Yes. Driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko ilibing yung aking katawan sa ilalim ng lupa. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabi ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Yeah. Sabi ko, kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung di ba? Sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Sa urn. Para sa urn doon sa mausoleo. Ang tagal ng discussion namin. Sabi ko, bad feng shui yan. Na yung cremation. Sabi ko, that's bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko, feng shui. Sabi niya, feng shui din ha. Sabi niya, lahat ng naga-feng shui namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalibing dito sa akin. No, gusto niya magpa-cremate. Pero dito, Kahit dito. kung saan man siya pamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kaming kasama, may iba akong kasama pag-usita. So, naputol yung discussion kung pro and anti-cremation. So, kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation. Anong ending mo? Ang ending, sabi ko, so, pagpatay na ang tao, di ba, hindi na niya alam kung anong mangyayari sa katawan niya. Yes. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ng next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property to ni Numan. Totoo. Sabi niya, hindi to property ni Numan ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Last wishes. Last wishes niya kasi sacred daw yon sa tao kung ano yung last wishes. So sinabihan ko siya, ma'am. Sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo. Kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin niya ang katawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O susundin, sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganon yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron. Kung meron na or wala, susundin talaga. Kasi mutamot na po. Ito rin kay Ann. Yes. Well, as a former president, yes. Libingan naman ba yan, madam? Yes. Entitled to be, Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik bang next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Pero ma'am, biblical yung ililibing, hindi yung susunugin. State in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yun.
Nasa kanya. Tsaka sa customs Depende ng yun eh. Pilipino, Yeah. nililibing talaga yung Yeah. kawan, di ba? Most important so kasi ang sabi niya Oo. Anyway, ma'am, Yes. So yun yung discussion kalungkot. And wala siyang message. Ngayon, kasi tumagal yung discussion namin kanina about yan nga, about that. And then sinabi ko sa kanya, bakit pag si Kitty or si kuya ko, kausap mo, parang naiiyak sila na bukas mamamatay ka na. Sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng ni Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. And then ako, parang sa tingin ko, hindi ka pa mamamatay. Sabi sa kanya. And then sabi niya, no, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi niya. Pero that daw is something that should be discussed because it will happen. Correct. Hindi natin alam kung kailan. Sabi niya, pero dapat pag-usapan. So yun yung topic. ma'am, ano yung reaction niya dun sa Tantoco medical report na it's cocaine effect and yung fact na the police report says that the First Lady must have been in the area where the death happened. May reaction si Pierre. Wala siya nasabi about that kasi nag-dovetail ka agad yung ising sa bumero na topic. Doon siya nakakomment na preposterous daw yung sa bumeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Your reaction, ma'am, to the same issue. Because Senator Marcos says, called for transparency, that you should reveal the details of the whereabouts of the First Lady. Ano na ako, di ba? Nag-comment na ako dyan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment ko about yung official cause of death. tinawag ka ng pictures. Dati, Ikaw daw nag-participate mo ng ako daw nagpasimula na fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa police nangyayari siya sa loob. Ma'am, question. Alam RD na merong senators na who actually proposed a resolution for him to be under house arrest na lang sa Pilipinas with respect to the interim release. As I said, only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it be useful for the case or it's not useful for the case. But the family is praying for interim release. What is your reaction, ma'am, with respect to the move of these three senators? Well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Were you also able to bring up to the former president, ma'am, the upcoming events on the 19th of July? Yan ang nakalimutan ko. Because right now it's a coordinated effort na. Kasi passionate na talaga ako kanina sa passionate na talaga ako sa pro-cremation ko kanina na arguments. Pero nakalimutan ko na naman sabihin sa kanya na merong pangyayari na event sa Saturday. Nagtatanong pa ba ho siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ko sa kanya kanina. Hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama ko kanina sa bus. Ayan, si Vlog. Pinay Vlog. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So pag ubo ko, nabanggit ko kay PRD na kasama ko si ma'am since noong March. At ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki at si PRD. Yun lang ang kinamusta ni ma'am. Kumusta na si PRD and kumusta na si Kateki. Oo. On that particular note, ma'am, how is PRRD? He's okay. He's alive naman. He's alive. Alert, no? And he was very animated in the discussions kanina. Isang beses ko pa lang siya nakita na Parang down or something. nung pinapangalawang visit ko. Yun lang. All the rest, Will this be your last visit on this trip or meron pang susunod na visit po before you go? meron pa. Meron pa Okay. akong mga pagbisita. Pero for this week, ibang relative, bisita. This is your last visit for this week, ma'am? For this week, this will be my last visit. For the other days of this week, ibang relative ang visit. Ang visit, Monday, Tuesday, Wednesday, walang Thursday, and then Friday. So next week, Monday, Tuesday.
I'm okay, ma'am. Wala man akong problema. Nababalanse ko naman lahat ng mga kailangan ko gawin sa pamilya, dito sa trabaho ko sa Office of the Vice President, at sa pag-asikaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at suporta. Hindi madali ang pumunta dito sa Hague. Alam ko yon dahil ginagawa ko din yon. Pero nandito pa rin kayo, nagbabiyahe kayo. From the UK. Yes. As long as you're strong, we're strong. Thank you. Yeah. So, nagbabiyahe pa rin kayo. Kahit sobrang tagal ng biyahe at malayo yung biyahe. At yung mga, syempre, hindi makapunta dito dahil sa iba't ibang rason, nandyan din sila sa social media, nagbabantay din at naninigurado na okay lang ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang na yung iba, nagkakaroon ng kaso, merong harassment, meron ng mga kaaway dahil sa kanilang paniniwala sa politika at sa kanilang pagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga ginawa niya para sa ating bayan. Pero kami ng pamilya, malaki ang pasalamat namin dahil andyan kayo kasama namin. Grabe talaga. Pinag-uusapan ni VP Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang gagawin sa kanyang katawan kapag siya ay namatay. Pero ditong mga tao dito sa Pilipinas, kay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin sinisisi yung mga pangyayaring iba ngayon. Kagaya na po ng may binabaha po daw sa ibang lugar sa Manila nang dahil po daw sa Dolomite Beach na ginawa nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. At saka yung sa mga sabungero daw na nakuha dyan sa taalik, nililing po nila si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa drug war. Nililing po nila dyan. Grabe. Paglibing na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinag-usapan nila ni VP Sara Duterte dyan sa ICC, pero yung iba dito, grabe pa rin ang pag-ano nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tindi po talaga. Ang tindi po talaga. Bagay, karma is real. Darating din yan.